Inilunsad ng Senate Committee on Public Services ang pagdinig upang alamin ang mga pagkukulang na nagresulta sa paglubog ng barko sa Basilan nitong January 26. Sa pagdinig, kinestyon ng mga senador ang mga opisyal ng Maritime Industry Authority o Marina, Philippine Coast Guard o PCG at pamunuan ng Allison Shipping Lines kaugnay ng umano'y regulatory at operational lapses. Dito ay giniit ni Senator Raffy Tulfo na dapat sampahan ng kasong reckless imprudence resulting in homicide ang mga may-ari ng shipping line. Ayon pa sa senador, dapat papanagutin ang mga may-ari dahil umano'y alam na matanda na at may mga kakulangan ang barko ngunit pinayagan pa rin itong maglaya. Dapat kahit na yun ay aksidente talaga at lumubog yung barko, at walang kapabayaan, kahit na walang kapabayaan, dapat pinabayaran ang lahat ng biktima at survivors. You change that. Iniulat naman ng Department of Transportation o DOTR na may nakitang overloading sa pasahero at kargamento. Gayun din ang inconsistency sa passenger manifest. Batay sa paunang datos, may 273 nakaligtas, 52 nasawi at 24 pa ang nawawala. Kinumpirma naman ng Marina na dumaan sa proseso ng pag-aproba ang mga ginawang modifications sa barko noong ito ay inangkat noong 2010. Isinasabay ang investigasyon sa deliberasyon ng panukalang Magna Carta of Commuters na layong tiyakin ang karapatan ng publiko sa ligtas at maaasahang transportasyon. Sa nasabing pagdinig, binigyan diin ng mga senador na mahalagang maipatupad ang mas mahigpit na regulasyon upang maiwasan ang kahalintulad na trahedya sa hinaharap. Dito nananatili ang mga biktima sa kanilang panawagan na panagutin ang mga kinauukulan sa mga trahedyang kanilang natamo bunsod ng kapabayaan. Sinasabi po nila, mukhang masaya na po kami, nakatanggap kami ng 40K na pera. Tapos ang inaano ko po sa kanila na hindi po kami masaya, kami po ay isang biktim. At ang inihingi po namin na lahat kaming mga biktim at saka nawalaan ng pamilya po, na sana po matulungan kami ng mga nila si Raffy Tulfo at saka yung mabigyan ng leksyon yung Allison. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.